Ano lang to, Alright, guys. So we welcome you to another episode of License to Shoot podcast. Uh, William and Miggy again na makikipagkwentuhan sa inyo knowing na especially yung sa nangyari sa UAAP last weekend. It was a crazy weekend na may mga nag-breakout stars and all, pero ako aaminin ko hindi ako masyadong nakanood kasi I was out on vacation, pero to si Wilmin nakanood kaya he would be the ones who would mainly help build up sa kwentuhan natin. So wag natin patagalin pa. So sino yung rising stars sa UAAP na nagparamdam sa sa last uh, weekend? so yun, na context lang, ba't natin ginawa to? Yun nga, sabi mo nga kasi ang daming nangyaring magaganda sa UAAP. Sayang di mo napanood majority of them. Pero ako kasi, mga exciting mga matches na napaka-crucial eh. So parang tinignan ko. And then, not all din naman napanood ko. Like yung Adamson UST, hindi ko masyado pinanood. UP Lasal, konti. May Fourth mga quarter lang ako parts na dun eh. hindi. Ako, third quarter lang ako. Third quarter tsaka first half. Pero fourth quarter, sabi ko, okay na. Nasalba na nila yung third. Okay na Sakto ako. kasi Sabi ko, sige. kakauwi ko lang nun eh. Nung So, yun. Mm. So, yun. Yung context dito is, ang dami kasing mga heroes na biglang nag-rise. O yung mga young stars na nagkaroon ng breakout games, and also yung mga stars na they take their game to another level. At yung pag-uusapan muna natin is the young stars na nag-breakout. At sisimulan agad natin with Reinhard Humamoy of NU, scoring 21 points against Ateneo. And more importantly doon is nakuha nila yung panalo na napaka-crucial for their hunt to the twice to beat advantage. Especially nga in our previous episodes, sinabi natin na ang NU kailangan nila ng twice to beat. And what a time for the rookie of their most prized rookie to step up against one of their biggest match of this second round. and nakita ko rin kay Huma. Syempre 'di ba point guard din si Humamo eh. So marami siyang kaagaw sa position na yun. Which Mm, si ano, so parang I mean, I know it's very unfortunate na hindi natin lahat gusto mangyari to na na-injure si Steve Nash Enriquez, 'di ba? So parang dun mas na ano eh, parang kumbaga yung absence niya became parang ayoko sabihin, ang hirap sabihin na blessing in disguise kasi injury eh. Diba? Kahit naman siguro si Humamoy, hindi niya ginustong ma-injure yung excuse me, yung teammate niya. oo. Mm, So parang it gave him that opportunity na mag-step up pa kasi syempre parang ano rin sila eh. Actually hindi lang naman sila, lahat naman, 'di ba? Lagi naman mentality ng mga teams is next man up. So para okay, nawala yung top point guard natin in Steve Nash, 'di ba? So step up na si para ang next man up would be si Humamoy. So parang that's how I see his yung parang rise niya ngayon this stretch of games ng NU. mhm. Actually, tama ka doon na hindi nga siya parang blessing in disguise. Pero ang alam ko is nung nag-interview sila, sabi ni Humamo is yung panalong yun is dinededicate niya para kay Steve Nash. Kasi nga, yun nga, sa kanilang injured teammate na obviously wanting to come back and finish the season strong para sa NU. So yun, ako lang talaga sobrang na-impress is coming to the start of the season, talagang inaantay na natin to si Humamoy na pumutok or at least magpakilala sa UAAP. And finally, he had this game. And actually, napakalaking game nito for them. Kasi they're coming off lose against DLSU last week or last week ba? Last week Last week, no? Last week. last Basta yung week. last outing nila. Yun, Mm. against DLSU, talo sila. Injured si Humamoy noon. And now, nung kababalik niya sa injury, he provided the much needed spark. 21 points. And itong stat pala na
na nakita ko kay Sir Pong Ducanes, yung legendary na magaling mag-stat sa UAAP. 21 points for Humamoy in their last outing with 16 minutes. Yung other games na naglaro si Humamoy, total na 18 points in total niya for the last 8 games that he played for NU this season. Oh, So, di ba, sige, go lang. so Sorry, yun, sorry. so nalagpasan niya yung ano, hindi, wala lang. Nalagpasan niya yung ano, yung total points niya in one game. Definitely a breakout game for him. So yun. And yeah, going back yung sa ano kay Steve Nash, yung sa injury ni Steve Nash. Laking tulong din tong pag-step up ni Humamoy kasi parang si Steve Nash hindi na siya masyadong parang he knows that the team is in good hands kahit wala siya. Kasi 'di ba parang okay may nag-step up. So parang ang focus na lang ni Steve Nash would be recovery. Kasi 'di ba Mm. parang ano usually pag 'di ba pag superstar injured minsan since ikaw yung talagang kailangan sa court, edi minsan yung recovery minamadali mo na ano para makalaro agad tapos baka may chance manalo pa. Pero ito, sabi, okay sige, makakaano muna, focus muna ako sa recovery. Na ano kasi the team would still be in good hands with or kahit nakaupo ako. And I think yung UE NU team is built talaga for the next man up mentality, especially sa guards nga nila. Hindi lang naman si Humamo yung parang may capable of stepping up. Tingin ko si Don Lim, si Lahat Patrick naman. yung even, oh, tsaka si ano, for me yung LA Casanillo kaya din mag-step up na. Pero this time around, yung bibigyan natin ng pura is si Humamoy, na talagang ano I think, honestly speaking, next games niya, hindi siya, tingin ko hindi aabot ng 21 points. I want him to prove me wrong, pero tingin ko check na yan for the future games nila. Pero, it's nice lang na nakatulong siya in a very, very crucial win for NU, and the same time napakita niya sa buong UAAP na he belongs here, and actually future the may bright future tong si Humamoy for NU. So before we go to the next player, bibigyan muna kita ng hot question na medyo mainit-init pa to. Ah, even though hindi mo siguro nakita masyado yung ginawa ni Humamoy last game, but he was really fantastic shooting threes, attacking the basket, and at the same time, yung mga pasa niya, ang gaganda din eh. Parang mala Steve Nash Enriquez din yung mga pasa niya eh. Sobrang calculated. Hmm. Tingin mo ba si Humamoy going to the future, siya na dapat ang next King Bulldog? Or do you think this is still Kian Baklaan? 1 year Kian lang pa rin. 1 year lang. One Kian year pa pa rin. lang. Oh, Or Kian pa one rin. or 2 years. So, tingin mo hindi pa dapat makuha ni Humamoy? Actually, okay. Go. Go muna. Then why? Mas ano kay Kian pa rin. Okay, Uh, sige. na Sige, parang bakit? it was built to be his team talaga eh. Hmm. So, Okay. parang yun yung inaano nila eh. Yun yung sineset up ni Coach Jeff. Mm. Okay. Tama naman. Pero parang feeling ko with that game, and hindi lang naman to sobrang high ako dahil dun sa game na yun. But because, Humama is also an NU former Juniors MVP. So feeling ko the next future will be mas mahihirapan ng ang NU to distinguish their King Bulldog. Maybe, syempre, not necessarily next year agad, pero if ma-fast track yung development, tingin ko mahihirapan sila to distinguish that. Ito rin kasi, Especially, ito oh rin ang sige, anuhin mo. Pang ilan ba si ano? Ilang years pa ba si Steve Nash? Steve Nash, humamoy sinasabi ko, humamoy Hindi, against ano. kaya nga, ilang taon pa si Steve Oh, Nash sige. bago Si ano. Steve Nash, dalawa. Oh, After this so, year, kaya dalawa. nga, pero, yun nga, Oh, sige. kasi mas may kaagaw sa posisyon si ano humamoy kaysa kay Baklaan. Pero dapat pareho naman silang point guard, tatlong point guard sila. Oh. Pero di ba dinodos nga si Kian minsan? Mm. Oh, kaya mas ano yun, parang mas nagiging parang mas more of a complementary piece si ano Steve Nash. Tapos can score at will. Diba? Ang daming kayang gawin ni Steve Nash. And then, kaya hindi mo lang siya pwedeng bawasan ng minuto. Kaya parang kahit more or less sa ano sa point guard mismo pwedeng kay ano mo iangat.
kasi masyado namang undersized kung magte-3 guard lineup ka. Hindi ito yung parang ginagawa ni... Sino pa mga nagte-3 guard lineup sa UAP ngayon? Wait, Alam ko na sa PBA eh. Oh, pero si yun naman, Polly. Oh, yung mga ganun. No? Hindi naman yun yung parang ganun na matatangkad lahat eh. Ito, pang point guard talaga ang height eh. mm. So yun yun yung ano natin sa NU. I think we have different thoughts. Especially siguro, ako medyo high talaga ako kay Humamoy and Steve Nash. Ikaw high ka kay Kian Baclan, so different perspective. But let us know if sa ating mga viewers dyan. Ito magandang question na lang. Di ba kung gusto Mm. nyong sagutin? Since tingin nyo ba for the next year forward, di ba? Sino mas pipiliin nyo? Baclan or Humamoy for NU? So yan. And Steve Nash na din. Sige. Total, tatlong magagaling na point guard yan for Coach Jeff. So yun, next natin will be, si ba next natin? Teka lang, Si check ko nga Policarpio. ulit. Ayun, si Policarpio from DLSU. Ganda rin ng laro Si, ikaw nun eh. muna, ikaw muna, ikaw muna, ikaw muna. Uh, your thoughts about Policarpio. Siyempre masaya ako po. Sorry. Tayo, Okay lang yan, okay lang yan. mga taga Lasal eh. Mm. Siyempre, 'di ba, parang asal-asal 'yan, 'di ba, na ano, Ah, dito lang ako magiging siguro bias sa segment sige, na 'to. sige. Pero I'd still be as objective as possible. 'Di ba? Parang, 'di ba, siyempre, added weapon to sa Lasal na was definitely having a good run ngayon compared to last Mm-hmm. season. Ngayon mas nagpi-peak sila, parang hindi sila yung parang last year na they peak too early eh. Ngayon, hindi not safe to say na hindi pa naman safe to say na peaking at the right time. Pero kahit papaano is mas maganda yung nila. Parang at this stage of the season, at this point of the season, mas maganda yung ginagawa nila compared sa ginawa nila last year. Diba? So, given that na given the circumstances, tapos I mean, alam naman natin KQ is KQ, Evan is Evan, tapos si Abadam pa, and si Raven Cortez were definitely having good seasons of their own as well. And kilala naman si Mike Phillips. Pero to si Policarpio, parang at least kahit pa paano nag-step up siya, mas na, ano yung right term for it? Parang, mas, he is sending a message to the opponents na hindi lang silang alas ng Lasal. Meron pa isa na nandito. Kaya parang Mm. they're more forced to be reckoned with this season compared to last season. And they're having a good run. So, sana ito na nga talaga yung year na, ito na yung year. Mm-hmm. And yung ano kasi, kaya nandito si Policarpio, I think yung first game niya na nag-breakout siya was against UST nung start of the second round. I think he was the best player nung Pero time na tambak yun. yun eh. Hindi pa siya yung Oo. statement na, Oo. Yes, ano yes, eh. yes. Tapos Sinasabi mahina. ko lang, Aminin natin o hindi, mahina UST. bahala ka dyan. Hindi, bakit Masyado totoo mong, naman eh. Objectively masyado speaking, mong mahina labangan sila this ngayon. year eh. Oo, And, sige, sige. oh, Sige, sige. di ba? Di ko lang nagulat lang ako sa'yo na ang pag-uusapan ng Lasal, bigla mo nasingit yan sa UST. Hindi Pero, kasi yung sinabi mo nga na parang hindi pa siya statement sige, sige. performance when you look at it, 'di ba? Na compared sa win nila against UP. Hindi, ano kasi ako, kaya ko siya sinama it is because kahit na nag-breakout na siya nung UST game nila. Kaya ko siya sinama kasi nung dreaded third quarter ng DLSU, he was providing the spark that we badly needed para hindi natin magawa ulit yung 3 points in the third quarter. So, yung the way he drives and attacks the basket, tingin ko sobrang importante dun sa growth niya. In the same time, nung na-break in na nga din, kahit pa paano na-break in din siya, lalo siyang tumapang. And what I like about his game, especially in the second round, medyo, di ko din, I think, I need someone to confirm. Pero tingin ko, during practice, nakakakuha siya ng tips kung paano pumasa ng mga magagandang pasa kay KQ. Kasi he was able, nagagawa niya na rin yung mga yung Sabi mga galing to pumasa ni dish. KQ ngayon, no?
Oo nga, pero parang kahit pa paano binibigyan niya, Kaya nga, feeling hindi ko parang sinasabi ko nabibigyan lang ng na ano, knowledge lang. na So, ano lang yun. ako, namamangha pa rin ako sa laro ni KQ. Mm. And yun, yun nga, yun yung talagang para sa akin na kaya nandito si Polly Policarpio. Dahil nga the way na bigla siya na break in the second quarter, I think he could be the revelation that DLSU needed para at least masweep yung second round and and hindi malayong mangyari na masweep ng DLS yung second round kasi Di, talo na nila UP eh. oh, 'di ba? Sino yung Ano? ano, sino nga uli yung teammate niya nun na siya yung teammate ni Kagulangan, 'di ba? Ha? Sa GH. Hindi, si David Ah, si yun. Joshua David nga pala. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay. Si si Policarpio is, if I'm not mistaken, from MU. Okay, so Mapua. Junior siya. Okay. Okay. Ah, So, parang ang pagkaalala ko, yan ang mga kalaban ni ni Kagulangan sa juniors noon. Yan. o nga pala, NC nga pala sila. Yun. Okay, so that's it for Hindi, wait Polycarpio. lang, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. sorry, sorry. Sorry, okay, go, go. I-add ko lang din, pasensya na, pasensya na. I-add ko lang din, since the second round, double digits si Policarpio for DLSU. So I think that speaks enough volume bakit siya nandito because I think he is the rising hero for DLSU in this round. Except kay Kiambao na talagang ang ganda ng nilalaro. I think siya yung second brightest spot for DLSU. Ayun. And to add na lang din, baka kasi malipat na tayo sa ibang player. Hmm. Gusto ko lang din i-bring up to. Medyo hindi siya timely. Pero nawi-weirdan ako dun sa Policarpio kasi alam ko Jonel Policarpio pangalan niya, eh. Parang ano, kay Balti Baltazar, Santi Kaya nga Santillan. parang Lasal, ano yun eh. nawi-weirdan ako na natatawa ako na ganun ba talaga paglasal? Kailangan inuulit yung apelyido. Hindi kasi inaano nila yun. Parang shortcut lang nila sa last name. Oo nga, pero alam ko merong isang player na parang nagulat siya, ganun daw tinawag sa kanya. Hindi Si ko ano, matandaan ko Santillan. si Santi ba yon? O kasi Leonard Nagulat siya. Santillan lang naman niya talaga yun. Biglang sabi Santi Santillan. So parang siya Nagulat nagulat. daw siya nun, di ba? Mm. So feeling ko si Policarpio baka nagulat din nung tinatawag na rin siyang ganun Ganun, sa ganun sa ano eh, di ba? UAAP. Oh, Santi Santillan, Balti Baltazar. Yung Justin Baltasar naging Balti, Balti Oh, Baltasar. uh, Ganun. ginawang ano eh, kasi 'di ba alam mo naman ngayon yung generation ngayon, 'di ba? Ano, Oo. pati yung lalo na yung mga mahabang last name binibigyan ng nickname. Wala sa hindi, Mm. hindi tayo makarelate kasi maiksi yung last name natin eh. Pero Oo naman. pero 'di ba may mga Tama, ano, tama. may mga ginagawa silang ganong klaseng shortcuts. So Oo. pagka ano, tinatawag na lang nila, ay kunyari, ayan nga si Santillan. Oy Santi, tapos ginaganon. Pag ano, siguro feeling ko nga hindi lasal yung gumagawa nun eh. Yung parang yung yung mga Santi Santillan, yung inuulit na nanggagaling yun sa ano, na parang yun siguro yung nabigay na pangalan sa Barker. 'Di ba? Parang Mm. kaya nasasabi niya ano na Santi Santillan. Pero Sa game parang announcer. oo, kaya Mm. bigla sasabihin na lang niya na ano, so, Santi Santillan, ano, Balti Baltazar. Tsaka alam ko may isa pa silang ginanon eh. Hindi ko lang fully ma-recall. Pero na-weirdan lang ako si Jonel Policarpio kasi pangalan niya. Tapos biglang parang nung magkakaroon na siya ng breakout sa second round, naririnig ko Policarpio. Which is fine naman. Pero kasi naalala ko naalala ko yung may isang player na hindi nagulat na ganun tawag sa kanya. Si So, Santillan. Leonard so Santillan. yun lang. Pero kung titignan mo naman, Yung matindi din nun. Wait Policarpio. lang, wait lang, wait lang. Yung Sige, isa sige, pa, sige. yung isa pang ginagawa doon. Di ba pag kunyari, ano, yung player na yun nasa free throw line, di ba? Ah, Na ano ko to kay Santillan tsaka kay Baltazar eh. 'Di ba? 'Di ba minsan pag kunyari nasa free throw line yung player, 'di ba parang ilalabas yung pangalan nila, bibigay yung stats nila for the game, ganyan. Or yung mm, mga alam mo yung sa UAP, 'di ba minsan nalagay pa yung hometown or yung course nila, hobbies. ah, Dati Justin Baltazar lang yung inaano ko, napapanood ko nun nung medyo bangko-bangko pa siya sa Lasal. Pero nung mm. siya na yung top big nila, biglang lalabas na Balti Baltazar. So, Inano na medyo talaga. nakakano. Oh, Oo. parang in-embrace na pati ng media na yun yung ilagay sa ano niya, sa pangalan niya yung sa may scoreboard, yung lumalabas na Mm. pangalan.
Teka, wala So na yun. din. So, ito yung, alam na, pansin ko lang, napaka-useless ng pinag-uusapan natin na to. Hindi, wala lang. Ang weird lang nung topic na parang ang sarap lang pag-usapan kasi Kaya, pero na-weirdan din wala, ako wala, na bigla wala siyang tayong Jonel. na-justify dito eh. Meron. Ano? Yung Polycarpio, ang kay linya niya is Santi. Yung Polycarpio yung ganong Oo. parang pagtawag, kalinya niya Santi Santillan, Baltisar. Ano nga ba yung mga players na yun? Mga great bigs in the pros. So, let's see kung si Polycarpio will be the next top Nadala mo pa bigs nga dun. for DLSU. Kaya ko siya binalikan kasi nga kung titignan mo lang din, yung mga kahilera din naman ng mga hindi ko alam kung anong tawag na, yung mga ginaganong surnames. 'Di ba mga respected and mga known big names in the Philippine basketball, mga rising stars in the pros, 'di ba? So, titingnan natin kung ganun din si Jonel Policarpio. I'm gonna try my best to tawagin pa rin siyang Jonel Policarpio kasi doon ko siya nakilala. Pero yun, Mhm. hoping for more success for the rookie of DLSU. And now we go to another Okay, moving player on na na. Moving on na sa next uh, we, topic. O, medyo napatagal tayo dun eh. tigilan natin yung yung pangalan Hindi, ng, ang dami mo kasing trivia, nagulat ako sa'yo. Sasabihin ko lang naman na oo. bakit ganun, 'di ba? Parang bakit ganun. Pero ang ganda din na yun yung Oo. kahilera niya. Oh, Pero may anyway, trivia. going At back, least may trivia na tayo for the so episode. yun. Okay, Medyo na elongated na oo. trivia. Sa, Pero yun, sa FEU, si yan, Bautista. si Joric Bautista. Ayun, Ito, Joric actually, Bautista. di mo siya super kilala. Ako kasi parang this year ko lang din siya nakilala for FEU talaga. And hindi ko nga din matandaan kung this is his second year or first year or even third year. Pero ang alam ko, medyo foggy lang memory ko. Pero parang alam ko nga rookie year niya was last year. And this is his second year. So please correct me if I'm wrong. Pero one thing is for sure, mas nung dumating si Coach Denok, nasama siya sa mga rotation ng FEU for season 86. And okay naman yung ginagawa niya sa simula, even talo yung FEU. Pero nung against UP, bigla siyang pumutok with 26 points. Na parang sabi ko, uy, mukhang may bagong magandang guard for FEU. And ano lang, to add lang din, kaya siya nandito sa ating parang parang mga breakout players for this week is because nung laban nila against UE, this was an overtime, pero he scored 9 points in the last 30 seconds of the game. So, tambak sila ng 10 points nun. Then, hindi, yeah, sabihin natin, tambak sila 10 points in the last 30 seconds. Basically, it was almost over for FEU. And then he shot three three-pointers in the dying moments of the game. That made FEU almost win. 'Di ba? So, napakalaking I think for me, napakalaking feature yung ginawa niya. Na talagang kailangan nyo din bantayan tong si Bautista for FEU. So, yun. Yeah. At saka ano rin 'di ba? Alam naman natin yung isa sa mga assistant coaches niya is si Johnny A, which malaking tulong yun knowing na Mm. Johnny A legendary point guard. Tsaka yung FEU kasi yan yung ano nila eh. Parang with all the great players that they were able to develop and send to the PBA, si sa guards sila pinaka ano eh, pinaka Mm. no, kumaga guards yung pinaka na-establish nila. Guys like Mm. Terence Romeo, R.R. Garcia, si J.R. Mm. Kawaling, etc. etc. Ay, nakalimutan ko Mm. i-mention si Mark Baroka, sorry. Hindi pwedeng hindi i-mention si Mark Baroka. Tsaka si Jonas Villanueva. Tsaka si Pero, Jens Dutel. si Jens Oh, Nudel. bakit? Uh, Diba? di ba? Hinebra So, yun. Hinebra siya nung, Mhm. ano, Kangkong Oo. days. Which Okay, by the way, okay. ang tagal na nun, ha? Pero anyway, Kaya nga. going back, si Bautista, he could be a part of the long list of great guards that FEU was parang that came from the FEU program. And this might be the beginning of his rise to Mm. stardom sa UAAP and eventually maybe hopefully sa PBA. Yun lang. Kaya ko din siya sinama dito. Actually, para sa akin nakapag-breakout na siya nung UP game nila. Pero parang hindi pa siya masyado kilala. Hindi nga siya kilala ni William.
to start, 'di ba? So, Hmm. kaya ako lang din talaga siya na sinama dito sa episode na to. It's because of the things that he does, and also hindi ko alam paano nagagawa ng FE yun. Pero talagang factory talaga sila ng mga gwardiya eh, no? So, 'di ba? So, another up and coming guard na pwede nating abangan itong si Joric Bautista na galing sa FEU. So, really high hopes for FEU. 'Di ba? And ano ba sila? 4-3 sila ngayon, no? Tama ba? 4-4 sila ngayon? 4-4? Mga ganun. 'Di ba? 4-3-4-4. 4-4 sila. Ay, wait lang. Sorry. Basta 4 wins sila. 'Di ba? Parang Hmm. 4-6 ata. Parang Kasi ganun. dalawa dun sa Ateneo eh. So napakalaking panalo for ay, sorry, hindi pala. Napakalaking panalo nila yung sa Ateneo. Pero now, wait lang. Actually, wait. Inaalala ko lang kung ilang panalo ng FEU. Parang UEU naiisip kong 4 wins eh. 3 pa lang sila, 3. 3 pa lang sila, 3. 3 wins pa lang ata sila, if I'm Hindi, not wait mistaken. lang. Ito, sige. Check ko yung Check standings. mo. Pero anyway, going back kay Bautista na lang, parang hindi tayo super tagal dito. Yun nga, I think this is the LJ's last year, and with the rise of Bautista, parang medyo na-assure na rin yung FEU community na meron silang point guard na masasandalan for Three, for three, three. ayun, Oh, for 3 wins nga. the next year. So yun. Mhm. Actually yung FEU medyo yun nga 3 wins. UE pala yung naiisip kong 4 wins. So sorry. Pero yun nga, yung FEU 3 wins sila, medyo mas mahihirapan na sila in this Final Four. Pero ang good thing na lang din is, yun nga, we could see other players stepping up for them, especially to si Joric Bautista. And maybe next year, siya na yung talagang isa sa mga sasandalan na point guards or guards for FEU. So yun, and now I think that's the end of our yung mga rising heroes for this week. Let's talk about the heroes na itinaas pa nila lalo yung kanilang game, and sisimulan ko with another Bulldog, and this is Jake Figueroa. And Jake Figueroa was the best player last game. Crazy enough. Nabaliw ako nun. Sabi ko, dapat si Humamo ito ah. Pero after na-realize ko bakit si Figueroa ay naging best player, it is because 11 points yung ginawa niya on that final quarter alone. And at the same time, he shot the crucial three-pointer that gave them the lead against Ateneo. And kaya din siya nandito para sa akin. It is because feeling ko nahanap ng NU yung closer nila. Aside from Baklaan na alam naman natin na kayang mag-close ng games. Tingin ko si Figueroa, so far nga, this is hot take eh. Siya yung pinaka-steady na closer nila this season. And kung naalala mo nga din, against DLSU on the first round, siya din yung tumira ng tres na napaka-crucial nung fourth quarter ata o nung OT. Basta the crucial three that made NU win against DLSU nung first round. Siya din yung tumira nun. So tingin ko to si Figueroa talaga isa sa mga pwedeng sandalan at crunch time for NU. And that game was another testament to it. Honestly, si Figueroa kasi talagang bagay na bagay siya sa sistema ni Coach Jeff. Kasi 'di ba din parang nag-ano din siya 'di ba? Naglaro pa siya nung 'di ba parang nung season 84 siya nag-start 'di ba or Yes, this baka is his de. This is his third year. Season 84 siya naging rookie. ayun Na nga. kwento ko lang. Sobrang nagulat nga ako kung paano nakuha ng NU yung juniors MVP nun. So season 84 was his rookie year for the college, pero his last year in the juniors division siya yung MVP. So talagang kaya nga naalala ko to si Figueroa. Yun nga. Kasi Alam ko high NU din to profile eh. din to. Hindi, Adamson siya. Kaya Adams. nga ako nagulat paano siya napadpad ng NU. Okay. So, Oh, ayun yun. nga na parang nga pala NU era ni Coach Gold pala yun. Pero Mm. yun nga si din kasi yun nga bagay na bagay siya kay Coach Jeff. Tsaka rin syempre so yun nga first season niya was basically first year ni Coach Jeff, 'di ba? So parang getting him was part of Coach Jeff na pas parang first orders of duty. 'Di ba ganun naman Mm. usually pag may bagong coach na papasok, minsan kukuha ng mga recruits yan and so ayun nga parang one of the first orders of duty niya was to bring in Jake Figueroa. Kaya parang parang hindi naman ayoko masyado sabihin parang it would be too much if sabihin kong bata siya ni Coach Jeff. Pero Mm.
Pero kapag ano, pero yun nga, bibigyan siya ng, kumbaga binibigyan siya ng opportunity talaga ni Coach Jeff. Kaya, yung NU's performance din ngayon, parang it's basically the testament of what Coach Jeff is building na ang daming, ang daming kayang mag-close ng games, ang daming kayang mag-step up, ang daming kayang ganto, ganyan. Kaya for me, parang ano to eh, maganda yung future neto ni Figueroa. And ngayon, lalo niyang naangat, di ba? So, yung parang, I believe na baka ito yung he could be the biggest factor if ever man na malak nila yung twice to beat advantage nila. And I think ano eh, yun nga, si Figueroa, feeling ko with the performance that he did, tingin ko, ano, tawag doon, may mga masasandalan na din sila in the playoffs. At the same time, someone who could be steady enough for them, especially when the lights are the brightest. Yun nga, kasi nga yung crunch, the way that he take charge nung fourth quarter against Ateneo, thinking niya yung testament na ano to si Figueroa, someone na hindi siya pinakamaingay na superstar ngayon sa UAAP, pero nagpaparamdam siya na ano, na parang ano lang, ano nga tawag doon? Yung silent assassin ba tawag doon? Parang ganon na he could win the game pero at the same time hindi mo siya super nararamdaman pero the production is will always be there. And yun nga, episode is just telling everyone na talagang ano, you need to look out and watch out for Jake No, Jake Figueroa. Figueroa. So yun. Eh ano din yan Ay sorry. Nasabi ko na pala. Pero then again, yung dalawang sinabi natin na taga NU, mga former juniors MVP. Naman na nakakatuwa lang na talagang in this crazy week of UAAP, talagang nag-shine sila. 'Di ba? So, Tapos magkakampi yun. pa sila. Oh, kaya nga eh. Kaya nga nakakatakot yung NU to in the future lalo eh. 'Di ba? So, let's talk about ayoko nang tanungin na, uy, dapat ba iking bulldog na si Figueroa dan baklaan? Nagamit ko na yung question na yun. So, wag na natin puntahan yun. Pero let's go with another player na ito sure. Wala nang debate na siya yung King Warrior. And Ito ang that's favorite ano. player ko this season, kung Ayan. tutuusin. Sige, sige. Ito si ano, si Ray Ray. Remogat. Yan. Sige, simulan mo na. Ikaw. Remogot. Total favorite player mo na naman of the season. Legit? KQ over Ray ka? Ikaw pa? Hindi, in terms of MVP, syempre si KQ, pero Ah, ano eh, na mahilig ako sa mga ah buwakaw eh. ga- bahala ka dyan. Pero sige, ikaw muna. Bakit Remogat? Bakit, tell me something about why you love Ray Remogat this season. Pare, ang galing talaga. Alam mo yung parang, Yeah. 'di ba, UE, alam naman natin UE, after parang maganda yung season nila last year, pero ang daming nawala eh. 'Di ba, si Kyle Paranada, UST, si Gani Stevens, UP. And then tapos may mga injuries pa such as in Gerard Wilson, etc. Pero meron pa isa eh. Devin Pikes, another Phil-Am na Injured din. nag-injure na-injure din nung game na yun. Pero sino pa yung isa pang nawala sa kanila? Ayun, sina Luis Si Parana, Sin, yung isang Paranada, and tsaka Nico si Paranada Villegas. nagpa-draft. Oh. No, nagpa-draft kasi, pero yung mga hindi nila inanticipate na aalis ng UE, 'di ba? Ang daming ano. Si Ayun, si Pagsanhan yung sinasabi Pagsanhan yun. sa Yun. alam ko sa NC na siya eh. Oo, Basta ang iyak, daming iyak. basta ang daming umalis, 'di ba? So parang Mm. UE baka ulit, 0-14 ulit. Ay, hindi naman, not necessarily 0-14, pero walang expectations for UE. Mm. Pero ngayon, pero dahil kay Remogat, matatapat na nila yung record nila last season. Diba? So, yun talaga yung ano eh. Yun yung parang, yung parang buhat moment. Kaya sobrang na ano rin ako eh. Kaya bilib na bilib ako kay Remogat ngayon na parang. Tapos yung matindi pa doon, di ba? Nung nag-preview pa Ah. tayo, yung office mate ko pa yung nag-remind sa akin, o nakalimutan mo si Remogat. Tapos sabi ko pa, sino yun? O di ba, gumanon pa ako Mhm. nun, no? Tapos,
Biglang first game, ang ganda ng nilaro. Mm. Kaya sabi ko, bilib ako dito. Ano, idol to si Remoga. Future, ano to. Parang gusto ko nga magbigay ng pera sa Lasal na ah, offeran Wow. natin to si joke lang, wag. Grabe, ikaw pala ang backer ng Lasal, di mo sinasabi sa akin, ha? Di ba? Mas madami pang pera yung mga players kesa sa akin eh. Biglang bawi, ah. Ayan, si William, pag nakita niyo, baka tanongin niyo, baka kayo ba ang backer ng Lasal? Wag, 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 wag. Gusto mong kunin si Remogat? So, kidding aside, ito si Remogat, actually, magkabaliktad tayo. Kung ikaw di mo kilala yun, ako kilala ko na. Pero medyo, ano pa ako nun eh, ano pa tawag? Medyo, hindi pa ako, Hindi pa superstar ang pessimistic pa tingin mo ako. sa kanya. Hindi, ako, feeling ko meron siyang potential maging superstar. Nandun na ako. Pero, parang dahil hindi pa start ng season nun, hindi pa ako naniniwala, super naniniwala. Kasi last year, nag-breakout to last 2 games eh. Para siyang Linsanity last year eh. Biglang may 2 games siya na sobrang nag-wild. So this year, parang tingin ko, tinitemper ko pa kung chamba lang ba yun or talagang kayang-kaya talaga ni Remogat. And safe to say, talagang kayang-kaya ni Remogat. And to draw a comparison na lang din. Para tong ano eh, parang medyo hot take. Hindi ko sure kung hot take or hot Puro ka topic. hot Pero take eh. oh, syempre, ganun talaga, 'di ba? License to shoot. We have the green light to shoot hot Mm. takes. Pero anyway, ano to, si Ray Remogat this season, ito yung parang gusto nating makita kay Jerome Lastimosa. 'Di ba? I think, Parang Jerome ano, Lastimosa, the takeover mode. Oo. Season 84 Jerome Lastimosa tong year na to for Ray Remogat, I feel. Tapos Yung ilang something years pa na, siya. mm, o yun nga, parang feeling ko itong year na to for Ray will be like the season 84 of Jerome na parang nakita na natin yung flashes of brilliance pero next year lalo pang aangat yung laro from Ray. So yung 34 points niya last game, may iaangat pa yan para kay Ray Remogat. At tingin ko meron pa talaga. And next year feeling ko doon niya na mabubuhat yung UE to a Final Four appearance. Pwede, possible, possible. Wala lang masilat. Ito yung pinaka-hot take na sinabi mo, pero sige, tignan natin. Di ba? Parang ano yun, parang pattern lang. Kasi last season 84 si Jerome, nakita na natin yung takeover mode niya. Pero season 85 niya pa nadala sa playoffs itong Adamson. So this year, parang ganun yung nakikita ko talaga kay Oo, Remogat parang eh. may yung tamang term. May siya, parang resemblance, Oh, resemblance yung yun, yun, ginawa yun, ni yun. Jerome. Oo, so let's see. Diba? Pero yun, Ray Remogat, 34 points. Kaya siya nandito kasi nga, grabe yun, sobrang wild, 34 points. And at the same time, ang pinaka nagustuhan ko talaga kay Ray Remogat this second round is nung first game nila against NU. Almost a quadruple double, parang 17 points. Tapos yung mga stats niya, 8 rebounds, 8 assists, 8 steals, parang ganun. Sobrang lapit niya na mag-quadruple double. Sipin mo kung nagawa niya yun. Kung nag-OT lang sila nun, tingin ko magka-quadruple double yan. Tapos, wasak yung UAAP nung araw na yun. Diba? Yun ba Pero talaga? diba? Yun Grabe ba to. talaga? Feeling ko, this is a star na biglang talaga nagpaparamdam lang this season. And Feeling ko UE nga still, I wouldn't be surprised if mag-mythical team siya. hindi, actually feeling ko lock in na to. Feeling ko lock in na. Oo, sa point guard. Lock Sino in ba na to. kalaban niya? Si Nelly. Oo, ayun, si Nelly. Medyo Pero, medyo mahirap din kalaban niya si Nelly sa Mythical. Pero yun lang. with the stats na ginawa niya past few games, almost a quadruple double and then yung previous outing niya 34 points. Tingin ko ano na siya, almost a lock in. Almost a lock Hmm. in. So, ayun na nga. So yun, any parting shots for your favorite player in the Wala UAP? talaga ako masabi sa galing ni Remogat eh. Parang bilib na bilib ako. So, eto na lang, magandang tanong na to. Ito legit na tanong, ah. Maganda mong nickname ni Remogat is Remogoat. Oo, malapit na sa pangalan eh. Na ano lang din ako, medyo parang sabi ko, uy, medyo hindi ko matandaan kung sinong commentator yun, pero parang at one instance na tawag niya si Remogat, the GOAT.
Kasi So, magaling, uy, maano ka totoo talaga eh. naman. Parang feel ko Oh, emotional na lang yun kasi kapag kapag pinanood mo talaga si Remogat, iba, bro, eh, iba. so, sige, kung ako nakahintulad ko siya kay Lastimosa, ikaw, kanino mo siya ihahan, halintulad? Yeah, si Lastimosa kasi siya yung hindi lang sa laro nakikita eh, sa ano rin yan eh. Sa parang yung mga storylines surrounding the player. Such as ayun niya Mm, si 'di ba na nung una hindi pa masyadong nagpaparamdam. And then nung nabigyan ng susi, magaling pala talaga parang Lastimosa. Same thing happened kay Lastimosa back in 2018 ba siya? Oh, 2018 doon siya nag-start sa Adamson. 2018 siya nag-rookie eh. Oh, Oh, rookie. yeah. Sa Adamson tapos tsaka 2019 hindi ka pa masyadong believe kay Lastimosa no kasi hindi mo pa nakikita kung gaano talaga siya kagaling eh. Although yung Mm, pinagkaiba lang sa kanila is hindi dumaan ng pandemic si Remoga kasi after pandemic na siya. mm, Kasi si Jerome pre-pandemic, hindi, I mean, he's having good games pero hindi mo pa talaga nakikita yung ceiling niya. Then nung season mm, 84 kanya na talaga eh. mm, So, ayun na nga, yun yung pinaka Jerome comparison na mabibigay ko regarding Ray Remoga. mm. Okay naman. Actually, Jerome Lastimosa nga din yung comparison ko, pero parang feeling ko pwede din yung mga Sumang, Romeo. Someone yung mga, From ano the eh, ay, past ba? Akala ko like yung hindi, ngayon hindi. lang. Kahit saan naman. Feeling ko lang kasi parang, isa siya sa mga guards na parang, talagang ang sarap panoodin for Oh, pero UAAP and kinda reminds me next of, super di ba? sumang na yan. Di ba? Si Parang ganun. scorer yun yung scorer si Sumang eh. Ah, kaya nga. And yun. Ay, si Romo got last 4 games of the season. So, titignan natin kung ilang points pa yung idadagdag niya or ano pang kaya niyang gawin for UE. Kayang-kaya pa nila mag-Final Four. Pero yun nga, the story of UE, the storyline of UE, like we mentioned from the last episode is hanggang saan sila kayang dalhin ni Remogot. Especially ngayon, lalong dumami pa yung na-injured sa kanilang Ayun din. roster. Sayang. Di ba? Unfortunate instances din. Mm. Pero ang maganda dito is si Remogat, we could see 4 more games na pwede siyang Remogoat na naman. So, let's see. And Sana, yeah, sana umaverage siya ng 30 dun, no? mm, ah, over yung last 4 games, Mm. ako quadruple double. Hinihiling ko kay Mas Remogat malabo quadruple naman yun. double. Mas posible pa yung average ng 30 eh. Sinasabi ko lang baka lang naman. Muntik niya na Ah, magawa last time eh. So, sana talagang magawa niya mga na this inaano time. mo talaga. Yeah. Wait lang, ito last na. Pag si Remogat nag quadruple double, ito na talaga idol mo. Kasi si KQ nag triple double eh. So, anyway. Idol talaga yan si Remogat. So anyway, let's go quickly na lang as patapos na rin naman tong episode na to about eto para sa akin hindi nga talaga siya yung hindi siya nag-step up this week pero dahil mataas na yung ating expectation coming from this guy. So medyo bilisan na lang natin pag-usapan si KQ. Di Siyempre. ba? 3-0 sila. Di ba? Triple double in the second round. First And in CJ talaga, Cancino. di ba? Triple double tapos a win against UP last outing and at the same time mukhang para sa akin lock in na to sa MVP. Oo, siya naman na talaga. Like, MVP or bust to individually for Kevin Kiambao. Mm. Siya naman na talaga. And what's nice about this then is, no bias aside hindi tatanggalin ko yung pagkalasalista ko dito. Pero Sige nga, yung try maganda mo. rin, yung isa rin sa maganda yung maganda kay KQ this season na especially should he win the MVP award. The last time na nagkaroon tayo ng MVP na hindi FSA was si Kiefer Ravena pa. 20 ano pa to? 15, 20 15. 15 tama 16, tama. Season 16 78. Embalan eh. Oh, kasi Ah, 16 Embalan eh. Well, mm. nagkaroon ng Pinoy pero naturalized which was Ange. Season 84 siya nag-MVP.
Pero Mm. yun nga na iba pa rin yung pure Pinoy, like homegrown Mm. or kahit may blooded Pinoy, local siya in FIBA rules, 'di ba? Mm. In FIBA rules local siya. So, yun yung yung maganda rin yung ni KQ diyan na kung mag-MVP man siya na may finally meron na ulit tayong homegrown Mm. na MVP. At saka rin yung isa rin na maganda kay KQs. Alam naman natin ever since magaling yan. Pero 'di ba alam mo naman last year medyo pa siya yung parang personality niya parang ang bata-bata niya pa. Mm. Yung parang literally a kid. Tapos ngayon parang mama na eh. Na parang hindi naman tito pero na grown as guy na siya. So Mm. parang na siya hindi na siya yung bata na parang playing games. Wala na sa wala na yun sa personality niya this season na heading to this season more on he means business. And yung pinaka nag-stand out sa akin kay KQ talaga is yung arm sleeve niya na tattoo. Simula, 'di ba last year wala pa yung tattoo. Ngayon yung puro tattoo na, sabi maangas na talaga to. 'Di ba? Mm. So doon pa lang he was on his way to taking his game to the next level. Tsaka ano yun hindi ko alam kung alam mo or trivia ba tong Mm. sasabihin ko. Pero yung tattoo niya, nandun yung lolo niya. Kaya niya hinahalikan parate Oo, every free throw. nabasa ko Di ba yun? kay Naveen. So, talagang he's playing really inspired this No, season. And, inspired na siya tapos grabe, tsaka wala akong motivated. masasabi. Mm. And at the same time, medyo kakambyo lang ako ng konti muna. Si KQ, leading pa lang naman. Hindi pa siya cemented. Pero with the performance that he's doing in the second round, parang 90% or 95% lock in for MVP. Siya na yan. Siya na yan. Siya na yan. Ayoko Siya na. munang pumunta ng 100% kasi pag tayo nagkamali, babalikan tong episode na to. So, 95, 95, Ang 95% ako. makakatigil lang kay MVP, kay KQ na mag-MVP is pag na-thrown out siya. Okay, okay. Akala ko Kasi di pag ba disqualified? nag-quadruple-double si Remogat. Ay, Hindi, pero sorry, like sorry. standings Hmm. wise, kasi Ah, syempre may rin sa standings eh. ah. Lasal contending, tapos UE Mm. team wise, hindi pa sila nagko-content. So parang, Joke lang yun. Huwag mong ina-analyze mo naman talaga yung punchline ko. Masyado kang seryoso dyan. Natawa ako. Ina-analyze, kinompare mo pa yung DLSU versus UE. Joke lang. Punchline lang naman na ikaw kasi kung saan mag-quadruple-double si naman UE. dinadala to eh. Alam mo naman. Pero yun nga, ako for me 95% si Kiambao. Tapos mag-MVP. Almost cementing his name in that title. Ay, natatawa dali ako sa'yo. Natawa na ako sa Pero pero yun nga si KQ kasi feeling ko instrumental for the 3-0 win of DLSU, and at the same time napaka-open yung yung chance na mag 7-0 din sila in the second round. So, Lahat ng looking talo nila forward. first round lang. Lahat. Oo, may chance pa sila. Actually, may chance talaga sila mag-sweep. If titignan mo din yung schedule nila, for me, ang pinakamalaking threat na lang is, sorry pero yun, para sa akin lang naman, is, pinakamalaking threat na lang nila is Ateneo. Oh, And yun then lang naman. the other Oo. teams naman, upset, parang, may chance sila manalo, pero upset yan. Di ba? Oo, upset lang. So, wag lang sila magpa-upset gaya ng last year. Pero, Oh, and then beat Ateneo. hmm, Tingin ko 7-0. Kaya nilang mag 7-0 kayang-kaya, men. in this second round. So yun. And yun tapusin na lang natin with this episode with isang malupitang tanong. Tapos talagang magandang tanong. Sasapakin mo ko sa tanong na to. Si Kevin Kiamba ba pwede na rin ba ulit-ulitin yung apelyido niya? Banas. Okay, guys. So, dito na po matatapos ang episode natin. Akala ko yung channel eh. Hindi, kasi inisip ko lang din kanina. 'Di ba si Polly Ano Policarpio yung na Kiam-Kiambaw? parang sige, pwede na yan para kahileran niya din yung mga magagaling na centers. Pero joke lang. Wag lang yan. Joke lang. Hindi, joke lang yun. So, yun,
medyo naging lap trip na yung episode sa dulo. Pero Parang sa anyway, dulo na we're lang just eh. Sige na, wrap really up na natin. excited. Oh, ano lang naman. Ang ganda lang talaga ng week na to. Ah, for like the Sobra. players na talaga nag-step up. Like Remogat, Policarpio, Humamoy, and even Figueroa and the other people na na-mention natin sa pod. Talagang ano it's just it will just go to show na aabangan yung crucial for games palalo for UAAP. So yun. And ayun nga, sobrang panalo tayo as fans ngayon. Mm. 'Di ba? Like lahat tayong mga fans na nanonood, like mapa kahit ano, parang kung saan ka man, kung saang school ka man, like or kahit hindi ka nag-aaral sa any UAAP school but you watch the UAAP, 'di ba? So regardless, sobrang enjoy yung nangyayari this season ngayon. Sa totoo lang, na-FOMO nga ako nun nung ano eh, nung last weekend kasi I was on a family vacation nung time na yun. So, syempre hindi ako masyadong nakanood. Hindi ako masyadong bukas ng Pilipinas live ko dahil syempre Mm. nasa labas kami. So, parang I spent that weekend on vacation pero pag uwi ko ng bahay, sakto, ano pa lang, takbo agad ako sa TV. Binuksan ko agad yung UAAP to watch yung fourth quarter. At saka akala ko matatalo na Lasal nun, pero buti na lang nanalo Lasal. So, yeah, on the remaining games, so maganda kung panoorin natin lahat yun para wala tayong ma-miss out kasi ang ganda talaga na nangyayari all season long. And magiging mas exciting ang Final Four. No, and of course the finals and yeah, pretty much it. No, we hope to watch more games or yeah, sana makanood tayo lahat ng UAAP and we we would like you to like, comment and share our videos and hit that subscribe button. It takes a second. It makes a massive difference. And most importantly, no, yung sa comment, if you have any takes, you feel free to enjoy or feel free to drop your comment and let us know if you agree or disagree with us, but we hope that this remains to be a healthy discourse. Yeah, magkita-kita tayo doon. That pretty much sums up the episode of License to Shoot podcast. For my partner Wilmin, ako si William, and until then, take it easy, stay safe, have fun.